Si Diwata. Dito na si Diwata. Bakit tayo si Diwata? Oo, sa Diwata. Dito na ako sa puno. Ano sa data ba? Asa si Diwata? Punta ba si Diwata? So, ako po, ang Awards Committee Chairman Niro Marcelo, owner din po ng Servicio Channel, and partner po ng La Visual Corporation sa tatlong award-giving body. But today, we are celebrating the awards night of Philippine Finest Business Awards. Together me is my host for tonight from Servicio Channel, representing La Visual Corporation, Councilor Arky Manning of Taytay Rizal. Yes, good evening everyone, and once again, welcome to the press conference of the Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2024. Good afternoon. This is Salvi Paparon of Sheehan Roll Up Door Construction Services. Good afternoon po sa lahat. This is Layman Yugay. This is Queen of Fire, multi-awarded pop rock. Hi, I'm Miss Binky Saran Reyes from the Voice Academy of the Philippines. Hello, good evening. I'm Jamin Lim. I'm from Jam Lim Enterprises and Jamin Lim Photography. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Josue Greg Zuniega, ang Director ng Philippine House for the Arts. Salamat po. Good evening, everyone. My name is Jane Sophia. I am the representative for JP Catering Services. Good evening, everyone. My name is Derwin Lipardo, the CEO of Gaunan Event Management.
By Toting. Good evening, everyone. My name is Patrick Saburit. I'm CEO and President of KyleMed Philippines. Thank you. So, coordinators, bigyan na natin ng mikropono ang ating mga... Meron na ba? Okay. Ayan. Magkaibang table. Yan. Sir. Hello. Congratulations on this second staging of the Philippine Finest Business Awards. I'm Ron Ryan from Where's RR. So yung question ko lang is, for tonight, how many categories yung awards natin? And ano yung process kung paano nominate or ano yung mga criteria for Nomination, yeah. We have actually 150 dapat yung award namin tonight. But na-cut siya sa 112. Siyempre dahil mas busisi din yung proseso talaga. Sa pagpili po, we do research. After the nomination from our websites, through Facebook pages, emails, and everything, sinasala po namin siya, nire-research po namin siya, pinag-aaralan, sinu-survey po natin. At talagang, thankfully, magaling ang La Visual Corporation team na sa pagpili ng mga awardee ay talagang makikita mo talagang deserving. May story, paano sila nagsimula, and of course, yung proseso, yung sistema ng mga negosyo talagang magaganda na kumikita talaga. So ito yung talaga yung mga ginagawa ng La Visual Corporation team on how we select the best of the best talaga. Hello po. Good evening. Miko po from Light TV Ratio. Question lang po, quick overview, what is the Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2024, its purpose, tapos how is it different from other award-giving bodies po? Okay, thank you for that question. No? So the Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers really aims to recognize the hard work and the dedication of our business leaders in our community, and really to inspire the Filipino people through their stories. And in this way, we also want to acknowledge and also recognize the outstanding achievers in our country who really contributed a lot to the progress and development of our community. And I think what differs Philippine Finest Business Awards compared to other award-giving bodies, in the Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers, here we create a community of business leaders and outstanding achievers where they can share their best practices and connect with each other so that we can really further and advance our business. And Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers, more than anything else, provides these companies, these organizations, and these individuals a platform for them to market their other organizations and business, because we really want to maximize the use of technology and all different platforms when it comes to advertising and media. Last question na lang po. Ano po yung, kumbaga, aasahan namin for this year's awards po? Siguro, mas malaki, mas malawak na reach. Ang dami naming naibahaging story ngayon sa ating mga media partners. Maraming salamat sa inyo from magazine, newspaper. Wala pang awards night, panalo na yung mga awardees eh. So, congratulations sa inyo. And we have 37 or 34 billboard and LED boxes around Metro Manila. Talagang panalo na, nakita na sila. Lumawak na yung network nila. And yun naman talaga ang mission ng La Visual Corporation and Servicio Channel. But sa awards night na ito, talagang isa-celebrate natin ang kanilang mga story. Congratulations po sa inyo lahat. Question. Hi sir, good afternoon. I'm Abby Lobles from Malaya Business Insight. Ang question ko po is, aside from, congratulations po dito sa ating big event for Outstanding Award. Ang question ko po, meron po ba tayong mga beneficiary na pwede nating paglaanan ng mga successful businesses natin? Yeah, actually, this organization, La Visual Corporation and Servicio Channel,
part of the sponsors na kinikita po ng programa ay ibinabahagi po natin sa Tahanang Balik-alay. Isa po itong community group, community-based group sa Taytay Rizal, sa Rizal Province, kung saan doon inilalagak po yung mga ating mga senior citizen na wala na nag-aalaga. So, every now and then, nabibigyan po natin sila ng tulong through PCCI Rizal and PCCI Taytay dahil po tayo po ay board of directors sa parehong group. Tinutulungan po natin sila at yun, very sustain para maging tuloy-tuloy po yung kanilang mga gastusin, kumbaga mga ganun. So every now and then talagang yung kinikita po ng programa ay ibinibahagi po namin sa community. And of course, ang ating mga isa din po kasi sa criteria ng pagkapanalo ng mga awards ng ating mga negosyo and achievers ay yung kanilang community service din talaga. So, yung CSR din. Na of course, kailangan talaga hindi lang pwedeng kumikita lang yung kumpanya. Kumbaga, nakakatulong ka din sa community. Yun po. Thank you, sir. My second question is for the Boys Academy. Hello, ma'am. Good afternoon po. Hi, good afternoon. Congratulations din. Thank you so much. Ma'am, question ko lang, how old po ang pwedeng mag-training dito sa Boys Academy? Hanggang ilang taon po? Hanggang ilang taon. Actually, sa Voice Academy po kasi, para po sa kaalaman po ng lahat, hindi lamang po ito binibigay sa training ng mga bata na usually yung mga marunong nang magsalita, nakakapag-memorize na, hindi naman kasi sila kailangan marunong magbasa. Kasi most of our students, meron kami, the youngest is I think 2.5 years old, nakakapag-memorize siya because of, syempre, mas madalas nang naririnig. Parang sa commercial, di ba? So, as long as nakakapag-memorize, malinaw ang pagsasalita, kaya po namin turuan yun. And kung sinasabi niyo namang hanggang ilang taon, pwede. Actually, as long as you can talk, you can sing, di ba? So, hanggat mayroon pang boses, mayroon pang lakas ng loob, pwede po namin turuan. Most of the time, ang mga tinuturuan po namin are Jesuits from Ateneo. Some of them are 73 years old na, 75. Hindi lang naman kasi sa pag-awit ang tinuturo ng Voice Academy. Tinuturo rin namin kung paano gamitin ng tama ang boses, yung modulation, kung paano sila magturo na hindi ginagamit ang microphones sa Ateneo. And ang isa sa corporate social responsibility po ng Voice Academy is that we teach students even if they have a special needs. So we have, in collaboration with Autism Society of the Philippines, so we have got students na meron pong mga spectrum of autism, some of them are Down syndrome, some of them even have a slight mental retardation. But considering na nandun yung suporta ng mga magulang at kaya namin silang turuan, tinuturuan po namin. That's the reason why mas marami po kaming lumawak po ang aming market, not only here in the Philippines, but also we offer our services globally. Yun lang po. Thank you, ma'am. Congratulations again. On ba? Congratulations sa inyo lahat, sa mga awardees. Darwin, how do hardships, I know na pinagdaanan mo mga hirap, nag-udyok sa'yo para mas mabuting tao? How do hardships, trials motivate you into a better person? One thing na nag-stand po ako sa pinaka-goal ko talaga and na makatulong sa kapwa, yung mga trials na nangyari sa akin, para sa akin, natuto po ako doon. Mas lalo kong pinapaganda, mas lalo kong pinagpamabuti para lang talaga, hindi lang sa sarili ko, maging sa kapwa. Kasi always kong iniisip palagi is determination, concentration, and I can do it. Hindi hadlang ang kahirapan. So, maybe, kung may mga trials man sa akin, mas nagpapasalamat po ako kasi mas lalo akong naging matatag, mas lalo pong naging matatag yung pananalig ko sa Panginoon at sa mga taong nagtitiwala sa akin. Marami pong salamat. Congrats, Darwin. May isa question kay Lay Aniego. Who's Lay as a person, as a performer, and as a private concerned citizen?
Lay as a person, kind, giving, humble, and as a performer naman, I always give my all when I sing. And I perform with my passion. And of course, I wanted to make sure when I perform na lahat ay happy and they enjoy. And as a private concerned citizen naman, I'm very involved with the humanitarian work. And because of that, nakatanggap tayo ng mga awards. And speaking of that, of course, Philippine Finest Business and Achiever Awards. And I always value the goodness to all the humanitarian works and sa lahat po ng ating mga aspiring artists. Thank you so much. Okay, and of course, Salvi, how do you spend your week? Alam ko busy ka. How do you spend your weekends? And I heard that your child is a female athlete and who achieved some achievements for the country. Then how do you divide your time between family time and work time? Well, we as mothers, we are good at multitasking, I must say. So, ang galing namin sa time management, kayang-kaya ko umatid ng meeting habang nagpapakain ng kids. So, yung mga ganong time. So, pag weekend, mostly Saturday na i-spend ko pa rin sa business. Pag Sunday, well, mga 4 to 5 hours sa family. Recently kasi nag-compete yung anak ko sa taekwondo sa Thailand. So, nag-uwi naman siya ng 4 medals out of 4 competitions din. So, kahit papano nababalance yung family, na-attend ko pa rin kung ano yung event ng kids. So, kanina lang din nag-promotion siya into brown belt. So, nababalance pa rin kahit papano, business, family, and all that. Salamat. Thank you. Hello po, good afternoon. Kay Miss Salve po ulit. Yes. And then for the other awardees na rin as well. What is your message about the feelings about being a part of the second edition of the Philippine Business Finest Awards? Well, it is really overwhelming knowing for the fact that Philippines Finest Business Awards is really crucial on selecting its awardees. So feeling ko ang galing-galing namin kasi nami-maintain yung award. Aside from that, si Philippines Finest Business Awards kasi one of their criteria is yung pagre-return ng favor sa community. So feeling ko din doon kami nagmamatch. Kung hindi man doon sa other qualities or other criteria, at least doon sa favor na nire-return sa community. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay overwhelmed din dahil first time ko makarating dito. Hindi ko alam kung paano ako na-nominate pero maraming salamat po kung sino man yung nag-nominate sa akin. Ako po isang awardee din po nung Mayo doon sa Okada Hotel na isang award-giving body. Siguro medyo naiiba ako naman ay sa non-profit. Ako po ay sa academe at sa arts. Ang aking po mga estudyante sa Philippine House for the Arts po ay iba't iba ang larangan na pinag-aaralan nila. Meron ng ballet, creative writing, folk dance, music, visual arts, theater arts. So doon po nahulma ang mga kabataan tulad din na Charmaine Buencamino, tulad din na Leroy New, at mga batang artista tulad din na Jerome Canlas, Elijah Canlas, mga ganun po na namamayagpag sa industriya. Si Grace Nono po ay isa graduate ng Philippine House for the Arts. At ang ating pong ginagawa ay hindi lang po nagtitrain ng mga kabataan para maging culture leaders ng bansa. Ngunit po, para din po ang preserba natin ang ating mga values bilang mga Pilipino. So hindi lang po maging mahusay na maging alagad ng sining, ngunit meron pong puso upang po itaguyod ang bansang Pilipino at mga values po na ating pong pinapahalagan bilang mga Pilipino. For me, kasi second time na to eh. So, congratulations, La Visual and Servicio. And all of the awardees kasi we're here, we received an award, we did a great job. And for some of us who has been in here, the first award of this award-winning body nandito before, like this lovely person right here beside me, it just motivates us kasi we're consistent. It means
another person or another award-giving body is seeing our dedication and we're consistent with we're putting out there. Both for the business, the community, and being recognized twice is just sobrang nakaka-overwhelm at the same time nakaka-proud po. Hindi lang bilang para sa aming or sa may-ari ng kumpanya or what, but also for the staff that we are working in. Kasi nga, services we're not just one. Hindi lang po kami iisa. We are a team and we dedicate our achievements to our team as well. Thank you. Anyway, it is my honor and privilege to be part of Philippine Finest Business Achievers. Dahil dito, mas lalo pa naming nakikita ng labiswal na hindi lang pala para sa mga matataas na negosyante, sa malalaking negosyante, lalo na sa mga kilalang negosyante. So nakikita din pala yung maliliit na kagaya ko na nagsisimula sa wala pero na-recognize po at saka nabigyan po ng parangal ng La Visual Corporation at saka ng Servicio Channel. Yung katulad ko, maybe isa ko sa mga halimbawa na magpapatunay na lahat ng mga tao, lahat ng mga maliliit na negosyante, mabibigyan din ng pagkakataon na para makita nila yung mga kakayahan, maging yung kanilang mga dedication sa kanilang mga negosyo. Marami pong salamat sa La Visual Corporation. For me, maraming salamat sa La Visual Corporation. So, hindi ko rin na-expect na masiselect si KyleMed Philippines sa award na ito ngayong gabi. So, siguro nakita nila, na-research nila yung company namin. Although yung company ko is bago pa lang. So, ginapang ko to during pandemic. So, 3 beses ako nagka-COVID. Kasi I'm dealing with the hospitals around the Philippines. So, ang products namin is mga medical equipment. So, yung mga pang-COVID products. So, siguro na-recognize kami as a one company. Before, nag-start ako, I'm a one-person corporation. I want one-man team. So, ako lang yung umiikot around the Philippines. So, Cotabato, pumupunta ako dyan. Sa sulok ng Mindanao. So, to dealing with the government. So, kahit papano, medyo matagal magbayad talaga ang gobyerno. So, tinitiis namin yan kasi ang iniisip namin dito, long-term long-term business and long-term partnership for in different aspect of business sa medical. So, maraming salamat po talaga dahil si KyleMed Philippines na-recognize sa award na ito. Yun po. Okay. Okay. Pasensya na kayo, naglalaro lang kami dito ng ano. Sinong taya ba? Diwata, ikaw ata taya. Ayan. Mahuli taya. Thank you pasensya na po. Okay, next question po. Good evening po. This is Queenie from Philippines Graphic Magazine. My question po is for Sir Patrick Saborit. Congratulations, sir, for being one of the Outstanding Achievers awarded tonight. What inspired you to start KyleMed Philippines? And do you have any struggles po habang ginagawa tong company nyo na to? So, kinikilabutan ako sa tanong mo, ma'am. So, actually, itong KyleMed Philippines, iginapang ko talaga to. Nag-start ako sa wala. So, without money, so as in zero. Walang tumulong sa akin to maitayo itong kumpanyang to, si KyleMed Philippines. So, syempre, nag-inspire sa akin yung family ko. Syempre, yung my daughter, and also my son, and also my wife. So, kaming 4 dito nagtutulungan. Even yung aking 6 years old na anak, na si Marion, sa si Mariam na 15, sila yung nag-i-edit ng mga pictures sa products namin. And then, pinopost sa Facebook. So, wala kaming website, Facebook page. So, ang dinedevelop ko dito sa company is relationship So, hindi agad kasi kami, ang aking objectives kasi, as a business owner, as a president and CEO ng KyleMed, so, ang dinedevelop ko dito relationship, hindi agad yung product, hindi agad yung anong meron ako. So, ang ako dito, ang sa akin, kung paano ko maibibigay yung tiwala ko at paano magtitiwala sa akin yung tao.
So, ayun na nga, nag-start na nga noong 2020. So, struggle talaga kasi first time namin mag-import from China. So, 2 months kami hindi nakakatulog kasi iniisip namin baka hindi dumating yung shipment from China. So, sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, dumating naman siya at nakatulog kami. So, may isang tao lang na kumpanya na nagtiwala sa amin. So, dapat bang sabihin yung sekreto? So, may secret kasi ako for my business kung paano ko siya naitaguyod. So, wala talaga kaming pera, as in, walang gustong tumulong para, although kinausap ko yung mga kakilala ko na gusto maging partner ko, so walang gusto maging partner sa akin. So ang ginawa ko, yung relationship talaga na binubuo ko at dinidevelop ko talaga sa tao, sa mga taong nakakausap ko. Kasi B2B business, so good relationship and long term. Kasi kung walang tiwala sa yung tao na kakausapin mo, hindi sa'yo, kasi pera yan eh. Magkano yung first puhunan na binigay sa amin is 500,000. So, 500,000. 500,000 is 500,000. Pag nawala yon, so malaking kasiraan din ng pangalan ko, so ng company. So, yung company na nagtiwala sa amin, nagpapasalamat ako doon. Dahil kundi dahil sa kanila, hindi mabubuo si KyleMed. So, ang sabi ko nga kanina, 3 beses ako nag-positive sa COVID, even my wife, even my whole family, nag-positive sa COVID. Pero sa awa, tulong ng Panginoon Diyos, ito buhay po kami at ginagapang namin yung kumpanya namin. At sa ngayon, ang achievement namin, nagkaroon na rin po ako ng mga empleyado. So nag-hire na ako ng empleyado noong July. So in-involve ko na rito yung kapatid ko and then yung mga kakilala ko na hindi nagtitiwala sa akin. So nakikita nila yung achievement ni KyleMed Philippines o saka yung ginagawa kong paghahanap buhay talaga. So saka yung tao talaga nagtitiwala. Kasi ang kausap namin dito, mga doktor. So, ang doktor naman kasi hindi agad nagtitiwala yan eh. So, yung talaga relationship talaga ang pinaka-key. How to create a good relationship with your customer. Ayun ang pinaka-key para tumagal ang negosyo. So, don't talk about the products. Talk about the good relationship and long-term business. Yun lang po, ma'am. Salamat. Nasagot ko ba, ma'am? Thank you. Good evening po. This is Vic from People's Journal po. Kay Mr. Diwata. Ito po. Siya po yan po. Hi po, ma'am. Kinakabahan ako. Magandang gabi po. Sir, kumusta na po ang business niyo ngayon? Sa awa ng Diyos, okay naman po yung business ng Diwata Paris. Okay pa po. Kay Attorney Persiba po. Kumusta po yung law of, under Marcos, yung niyo po, office? Yung office po namin, Public Yeah. Attorney's Office. Yes po. Actually, nagpapasalamat ako sa Commission on Audit, saka sa AGAP, Association of Government Accountants, kasi magkaka-award po kami sa October sa convention sa Cebu. Most trusted accounting office ang aming opisina. 100% utilization ng budget at lahat po ay nagagamit para sa maralitang Pilipino. Siyempre, papasalamat din tayo kay PBBM, sa Kongreso, kay Speaker, sapagkat sinuportahan din ng PAW. At magkakaroon po ng dagdag na items, 178, mag-o-out po sa October. New PAW lawyers, i-deploy po natin sa buong kapuluan. Nung araw po, 2001, 1,049 lang kami. Ngayon po, 2,505 plus 178. At talagang kapag po, sabi ko nga, gamitan natin ang takot sa Diyos, ang paghawak ng kabangyaman, at talagang ayusin buong katapatan, sigasig sa lahat para magkaroon ng katarungan. At talagang kahit saan po nakakarating ako, si Judge Sabarli nga, nag-appear pa ako nung araw dyan, at na-acquit po yung political prisoner. At sadyang ganyan, pag naramdaman ng maralit ang Pilipino na ginagampanan natin na ating tungkulin ay may suporta po ang lahat. Hindi lang yung nasa gobyerno, kundi maging sa kagaya nyo. Ngayon po, ang award na ito ay pangilan 57 awards mula January 2024. Pang 57 na po to. Last year po, naka 51 tayo. Kaya natutuwa po ako dahil
yung hirap, sakit, sama ng loob, at kung minsan may konting buzzers, hayaan lang natin. Talagang ganun, lalo tayong sumisigla. Dedma po, sapagkat yung mga yun po yung parang dinasisiyahan sa buhay. Pero yung mga taong nararamdaman ng ating katapatan at pagmamahal, ay sadyang nandyan pa rin at sumusuporta po sa atin. Thank you, Attorney. Sir, Mr. Josso. Sir, what is the significance of this award in your recognizing achievements or contribution? I owe this to my students and colleagues. No? Actually, I've been teaching at St. Scholastica's College for 25 years. So isa po yan. Tapos 6 years ago, ako po ang na-appoint na director ng Philippine House for the Arts. Isa pong government institution po, tulad din po ng PAO. Kaya po kami ay nagde-defend din ng budget taon-taon. At kailangan po ay efficient at optimum ang pag-utilize ng resources ng gobyerno. So ang mga kabataan po natin ay tinuturuan ho natin na maging mahusay sa academics, pati rin po sa kanilang artistic disciplines. Boarding school po ito, so 24/7 tumatawag po sa atin kung may problema ang mga bata, ang mga magulang, may complaints po sila. At the same time, ako po ay isang artist, ako po ay isang concert pianist din. So lahat po yan ay kailangang mabalanse ko at mamaya po, later on po, sana po ay magkaroon ng opportunity na makapag-perform din para sa inyong lahat mamayang gabi. Salamat po. Last po kay Mr. Nero. Ala. Sir, what's your plan for the third year award? Kala ko next year. Next year nga, sir. Next year. Hindi, I mean, kala ko sa election. Ganon. Siyempre, mas papabutihin pa kung kayang mas paramihin pa yung category, kung kakasya pa dito. But very happy naman ako sa success ng Philippine Finest Business. Ito po yung flagship award-giving body namin ng La Visual Corporation. So, ito yung parang pinakamamahal namin. So, masayang-masaya kami na malaki at very successful. Maraming media, nararamdaman ng media na importante sila. Yun yung mga importante rin sa amin. So, naibabahagi namin yung story ng bawat negosyante, naipapamahagi namin yung talento, yung skill ng bawat achiever, yung talino nila, yung story nila. So, ito yung napakahalaga sa amin. Sabi ko nga, sa lahat ng nagawa namin, sa lahat ng na-interview ako, hindi po kami yung bida dito. Hindi po sila visual, hindi po si Servicio. Ito pong mga awardees na ito. Yun po. At lagi po niyong tandaan, Nero Marcelo po, Awards Committee Chairman. Okay, good evening, everyone. I am Gia Cruz Benaventura of Media House Express. Coffee time. This is, yes, coffee cheers. And for all the ladies, ito po yung question ko. What one value or characteristic you have and are proud of that brought you to be where you are today? Ayan, pang beauty queen yan, ha? Can I have 2 traits? Sure. Kasi para balance, so you have to be tough. Kapag businesswoman ka, tough ka dapat. Hindi pwedeng palamya-lamya or mahina ang loob. Hindi po pwede yun sa business. Tsaka at the same time, you have to be kind and fair. Not only on your employees, but also sa clients para balance. So merong tough and merong kind. Yung ganun. Thank you. Na-hot seat naman daw po. Yes. Well, I'm a representative, but then again, the owner of this company is also a woman, my very proud tita. If there is a trait na I think both me and my tita has in some ways would be dalawa din eh. And it's not too far from ma'am. We know that the world is a little bit prejudiced when it comes to females being on the business world or academe world or anywhere you're at the top, medyo mahirap para sa babae. And we're not saying na lahat ng iba ay ganon, but it is hard. So you really have to be tough. You have to be firm with your decision, with your
negotiation with people, but at the same time kind. Kasi when there is a problem, yes, toughness is there, pero you also have to listen. You have to show the kindness in your heart that you are willing to listen and to correct something that is wrong with the service or the product, and then make a decision wherein everything meets in between. So, ayun po. Para po sa akin, bilang isang performer dito po sa music industry, siguro po ang importante dyan ay you have to be always humble and kind to everybody and wag maarugante. Kasi I believe na kahit gaano mo pa kagaling, if you have a bad attitude, wala kang mararating talaga. And also, narating ko po ito ngayon because of my attitude. Hindi po ako nagbago. Never po. So, yun po. Thank you so much. All right. Since I'm one of the pioneer in the music industry, yung music school, I learned to be resilient. So, hindi kasi kailangan pag nasa ganito kang business, hindi ka magiging patient, hindi mo matuturuan ng maayos yung mga estudyante mo. So, pagka meron kaming mga estudyante na may pagka-challenging, the more na namomotivate kami na galingan pa at hanapan ng solusyon para lalong gumaling yung bata. Hindi namin po pwedeng sabihin, wala siyang pag-asa. The mere fact na nasa Voice Academy sila, ibig sabihin, binibigyan namin sila ng pag-asa. And syempre, aside from that, we have to be always prayerful and thankful for all the blessings that you receive, and you have to bring back the glory to Him. So we always teach our students to be of service to the Lord by joining the choirs. Kaya kahit na mahirap silang turuan to harmonize and all, we find it as a challenge. So, yun. Thank you. Ako po, 23 years and 7 months ng POUCHIP. 4 presidents ang na-survive ko. Ang akin pong prinsipyo sa buhay, be strong, through faith in God, persistence, patience, adherence to rule of law, justice, and equity. Kapag humawak po tayo sa batas ng Diyos at batas ng tao, huwag tayong paliko-liko, talagang magtatagumpay po tayo sa anumang hangarin natin na mabigyan ng hustisya ang lahat. Sa loob po ng 23 taon, napakaraming challenges, abolition of death penalty, abolition of tanimbala, pagtulong sa mga dukha at mahirap na nakukulong, pagpapalaya ng matatanda at may sakit. Sadyang kailangan ng tulong ng Ama sa Langit para magampanan natin tupulin. Thank you po. Ayun. So, talagang empowered women ang kasama natin ngayon, Arky. Diba? Yes, and I hope that you guys were inspired by their stories and you have learned a lot from them. So, let's give a big round of applause to all the women leaders of our community. So, if may last question pa po tayo para po makapagsimula tayo ng... Sir? Wala po kayong mic? Yeah, o enterprise. May kasama pa sa plano nyo magbigay ng scholarship sa mga kabataan hindi kaya mag-aral? May mga CSR daw ba kayo? Sir Kyle. Kyle Med. Si Kyle Med, so we have a plan to have a foundation for sa mga kapuspalad, lalo na yung sa street children. So, pag lumaki kami, so 3 years from now, so gusto namin magkaroon ako ng isang building, si Kyle Med Philippines. So, may isang floor doon for the students, yung mga nasa street, yung mga bata. Kasi pag nakikita ko siya, minsan, pag nasa biyahe kami, yung mga anak ko kasama ko, tinan nyo sila, anak. Napakaswerte nyo kasi kayo nakakapag-aral sa magandang eskwelahan.
So, nakakapasyal kayo sa magandang mga mall. Nakapag-abroad tayo, nakapag-abroad kayo. So, ewan ko kung maiiyak ako. So, lagi kong din pinaparealize sa kanila nung sitwasyon ng mga bata na nakikita namin sa kalsada, lalo na sa Maynila. Kasi ako, hindi naman ako pinanganak na mayaman. So, mahirap din pamilya namin. Kaus din kami sa buhay nung panahon namin. So, nagsikap ako, nag-aral ako ng mabuti. Pinakita ko sa magulang ko na I'm the right na kahit kasi wala rin masupport yung parents namin dahil yung sa kahirapan ng buhay. So, pinakita ko sa magulang ko na kaya ko magtrabaho, kaya ko mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral. So, lagi ko pinare-realize sa mga anak ko na gano'n, magtiyaga sa pag-aaral. So, yung sa mga bata naman nakikita namin, ang plano ni Kyle Med Philippines, magkaroon ng foundation for educations. So, continuing education, hindi lang sa mga bata to, no? Pati yung mga matatanda na rin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. We are planning to support our scholarship. So, 3 years from now, makikita nyo si Kyle Med na nagsumusuporta na sa mga estudyante, na lalo na yung mga kapuspalad. Yung binata pa ako, sumusuporta ako sa World Vision. So, may napatapos na akong napag-aral na sa World Vision. So, ayun talaga yung adikain ko nung bata pa ako. Yun po. Salamat po. Salamat. Parang yung Diwata. Yung Diwata. Voice Academy of the Philippines po, since this is 26 years in existence, meron po kaming in collaboration with the local government of Marikina, we had 4 consecutive years of giving out scholarship grants for more or less about 300 students per program. Ang aming pong binibigyan ng scholarship are from public school. So, ang binibigay po namin doon is we teach them how to sing and play musical instruments. And most of them po, nakakapasa po sila sa UP. And ang mainam po doon ay sinusuportahan po sila ng local government ng Marikina. So, we've been doing this for quite some time. Kaya ngayon po, ang ginagawa naman po namin is we're doing it for the Autism Society of the Philippines. So we're topping mga special schools na meron din po na nasa public din. Hindi lang po para sa mga private schools. Kasi po kadalasan po, marami pong marunong kumanta but they cannot afford it. So through the help of other private corporations or private individuals, we were able to extend our help to this musically enthusiasts. Thank you po. Salamat po. Okay, good evening. The Gown and Event Management by Tuting always put namin yung karapatan ng mga kabataan at the same time yung opportunity para sa mga modelo. Kung napansin niyo po, ang Gown and Event Management by Tuting, always po akong sumusupport sa Philippine Fashion Trends. Kasi ang Philippine Fashion Trends, may scholarship po sila. And hopefully, this year, ang Gown and Event Management by Tuting makatulong din sa advokasya ng Philippine Fashion Trends ni Direk Miller at saka ni Sir Christopher. So, we back for the 2017. Ang Gown and Event Management by Tuting, may charity work na po talaga akong ginagawa. Kahit kunting bagay lang na magpakain sa mga kabataan sa Payatas. Even sa Payatas and Tondo, Manila. Wala kaming budget, pero nagkakaroon kami ng mga nagkakaroon kami ng mga sponsorship. So isa yan sa mga way na mapakita namin yung support para sa mga street children, same kay sir. At the same time, hopefully 5 years from now, makapag-put din ng foundation yung Gown and Event Management. Kasi I'm always support para sa mga bata, lalong-lalo na sa mga walang kakayahan mag-aral. Maraming pong salamat. Salamat, Derwin. Any other questions po? None? Sige, sir. Sige, ma'am. Hello. Good afternoon, everyone. For Diwata. Ayan. Hello. Yes, ma'am. Diwata Paris Olympics. Ako ulit. Paano nagbago ang buhay mo dahil sa matagumpay mong negosyo? Ayan, yun nga. Kung dati ako yung binibigyan ng tulong ng mga friend ko, so ngayon naman, ako naman yung nagbibigay ng tulong sa kanila. So ganun po yung pagbabago ng buhay ko. Hindi pa naman ako mayaman, pero ang sarap sa pakiramdam, mas maganda palang tumulong kaysa ikaw yung binibigyan ng tulong. So yun po. Thank you.
Oo, di ba? Dito, mamaya, meron po tayong mga exclusive interview. Guys, yung mga awardees po natin, sana magpabahagi po kayo ng kwento. May mga exclusive interview tayo mamaya. Dito po, after you receive the award, share nyo lang yung konting tips or story ninyo, secret to success po ninyo. So, congratulations po. And see you po mamaya para sa ating awards night. And a few minutes lang po, mag-start na po tayo. Thank you po. Picture po tayo. Music. Don't stop. Maraming salamat po. Diwata, mauna na ako magpa-selfie. Ito pa. Ayan, dito. Ayan, o. 1, 2, 3. O, diba? Baka pag kumain tayo, pag kumain kami sa resto mo, hindi mo kami payagan mag-picture.